and hindi habang buhay po ay tayo po ay magtatrabaho para magbayad ng mga bills. Oo, hindi po lahat ng oras ganun. 'Di ba? So, anong gagawin? O kapag retiro ka na, eh, syempre parang hindi ka na magtrabaho, anong gagawin nga? Aasa po sa pension, eh ang laki-laki na binabayaran pa ng, ang laki-laki na binabayaran sa Meralco, tubig, ano pa ba, sa mga sa mga gasolina, 'di ba? So kailangan paghandaan. Ayan. Kailangan paghandaan natin kabayan ka updates, no? Kagaya na nga lamang ito, no? Syempre sabi ko nga lagi, hindi naman laging ah parang hindi habang buhay na tayo po ay may kapasidad magtrabaho. So dapat kung ikaw ay nasa 30s, 40s, o mas maganda kung mas bata ka nagsimula, no? Dapat naghanap ka ng isang way para magkaroon ka pa ng additional source of income. O para medyo hindi ka na matatakot sa mga lahat ng mga letter M na yan, like Meralco, Maynilad, Maniningils. Oo, yung mga ganun. So, dapat talaga ay pinaghahandaan mo para hindi ka nadadalawin ng mga ano. Kapag dadalawin ka Manila, ay meron ka ng pambayad kahit wala kang trabaho or retirado ka na. O, so ano nga ba tinutukoy ko, kabayan ka updates, no? I think mas maganda kung simulan mo na mismo kung ikaw ay OFW, kung ikaw ay business owner, no? Or kung ikaw man ay empleyado sa isang maganda kumpanya, I think mas maganda kung magkaroon ka rin ng property investment. Oh, pag-usapan natin kabayan ka-updates, etong 800,000 pesos. Alam niyo po ba kabayan ka-updates na for just 800,000 pesos ay pwede kang magkaroon ng 17 million after 25 years? Oh, hindi mo alam pa paano. Oh, di ba? 800,000 pesos kabayan ka-updates. As in yun lang. Oh, yun lang ang ininvest mo sa property, pero nagkaroon ka ng 17 million after 25 years. Pag-usapan natin kabayan ka-updates. Oh, eto ha, o maghanda ng ballpen, maghanda ng lapis, papel, eto na. Ito yung mga sikreto na ano, na paano nga ba magkaroon ng 17 million peso sa loob po ng 25 taon na ang ginamit mo lang na investment or na pera ay 800,000. O pwedeng pre-selling, pwedeng ready for occupancy, o it's up to you. O ito na. O handa na ba ang ang mga papel, ballpen, tsaka lapis? O ito pag-uusapan natin ha. Una, okay? For example, na turnover ka na, nakapag-turnover ka na, pag-usapan natin pag ready for occupancy. Ano ba magandang project na pang ready for occupancy? Fame. O, Fame Residences. Ang list price po dyan, mga 5 million. Eh, may discount tayo sa mga sa 4.5 million nga lang yun eh. Pag may 10% discount, oh, nasa mga 4 point something lang yan. Yung list price. Okay? Ngayon, na-turnover na. Oh, nagbayad ka ng, pagbalagin natin mga ano, nag 5% ng 4.5 million, magkano? 225? Oh, kasi pag 450, 10% na 'yun. Pero pag 5%, 225. Oh, pag palaging 225 o 225 yung um 5% mo. Okay? Tapos so may natitira pang mga ano, pagbalagay mga 550 or 575 kasi 800,000 nga, 'di ba? 575. Oh, ang gawin natin, siguro ipa-interior mo yung property. Oh, siguro mga 500 na lang, 500,000 na lang. Oh, eh, pero kung gusto mo pabonggahan, i-boost mo na 575 kasi syempre, mas maganda mag-invest ka sa mga quality materials, 'di ba? O yung mga inverter na aircon, inverter na ref. Oh, so pagbalagay mo na 500 um 75 na gas mo. So, overall, 800,000. O, 800,000. Okay? So, ipapaano mo na? Ipaparent mo na halimbawa. Pag pinarent mo na at nag-loan ka na sa bangko, halimbawa lang, ang loan mo sa bangko ay 35. Ang monthly mo sa bangko for, ano ba?
for 15 years is 35,000 pesos. Oh, 35,000 pesos ang monthly mo sa bangko. Pinapa-Airbnb mo, pinapa-rent mo, pagpalagay mo kumikita ka ng 45,000 per month. So yung 35, pasok mo sa sa bangko yung 35. Tapos yung 10,000, take home mo na yun. Yun na yun. Kapag binultiply mo mismo ng 10,000 sa loob po mismo ng 15 taon, ilan yun? 1.8 million pesos. Di ba? Wala akong calculator, ha? Tama ba? Hindi kasi 180 months 60 months, 5 years. 10 years, 120. Pag 15 years, 180. 180 months times 10,000, may 1.8 million ka. Mahaba-haba, yes. Mahaba-haba yung taon, 25 years, but still, Lord, 1.8 is still 1.8 million. 15 years, no? Ngayon ito na. Na-fully paid mo na ngayon si unit. 'Di ba? 800k lang binayad mo, may worth 5 million ka ng property. Na-fully paid mo na si unit kasi pinapaupahan mo nga. Okay, kumita ka na rin ng 1.8 million. Ito na. So papaupahan mo na siya mismo. So yung ika-16th year na pagbabayad mo, 10 years, 45,000 pesos, buo mo na nakukuha ngayon yung 45,000 pesos. So, 45,000 pesos, times 10 years, magkano yun? Magkano ba 10 years? Wait lang, wala ako. Yung calcu. Paano yun natin? So, 60. Wala, yung cellphone kasi natin So, okay. Medyo kailangan kong makasigurado kasi baka may mabash po tayo. Teka lang. Ika-calculate ko lang muna. Diba? So, kinuha ko yung iPad. Kasi ang gamit ko pong pang-camera dito is phone mismo, no? Pero i-compute natin. Gusto ko makasigurado. Baka may mabash po ako, no? Sabi ng bobo naman tong taong to sa math. Okay, so 45,000 times 120 months. Okay, 10 years. Tama. Ang galing. 5.4 million. Diba? Sa loob po ng 10 taon, meron kang 5.4 million. Diba? So, 5.4 million plus magkano ang ginawa kanina? 1.8? Plus 1.8 million na kinita mo mismo doon mismo sa pagkaparent mo, yung sobra sa 45,000, dahil ngayon 35k nga ay pinambabayad mo mismo sa bangko, yung 10k take home mo ng 15 years. So may 1.8 million ka plus 5.4 million. So ang kinita mo na agad mismo sa loob po ng 25 years ay 7.2 million pesos. Hindi pa ako natapos diyan ang mga kaganapan natin sa pagkukuha ng property. Ngayon naman, syempre, habang pinaupahan mo yan, habang pinapaupahan mo yan, pinagkakitaan mo yan, of course, ang lupa, ang property, nagmamahal every year. Hindi ito yung ang katulad ng Grab na parang pagtapos mong ilabas sa kasa yung kotse, bumili ka ng kotse, then pinag-grab mo, nadidepreciate. Ito po hindi. Okay? Habang tumatagal yan, no, habang mas tumatanda yung property mo na yan, lumalaki po yung value ng property mo. Sa loob po ng 25 years. Sa loob po ng 25 years, ang kinita ang naging value ng property mo is from ang tinaas ng property mo pala ay ang tinaas ng property mo is 10 million. Conservative pa yon, 25 years. 10 million ang naging additional value ng property mo. So 10 million na pagtaas ng kuha ng property mo, ilang taon na yun? 25 years from now. 2023 tayo ngayon, 2048.
2048, ah, ang property mo ang property mo noon na 5 million na binili mo naging 15 million. 15 million na siya sa loob ng 25 years. May 10 million kang kinita doon sa property appreciation. May 1.8 million kang kinita sa first 15 years ng iyong papaupa ng property. Tapos nung nabayaran mo na yung bangko mismo, okay, nakukuha mo na yung buong monthly rental na 45,000 sa loob po mismo ng 10 taon, meron kang 5.4 million pesos. So, ang total po niya kabayan ka-updates magkano? 17.2 million pesos in 25 years. Na kung saan, ang nailabas mo lang naman ay 800,000 pesos. Ngayon alam niyo na po, kabayan ka-updates, ba't ang dami-dami mga mayayaman na yumayaman sa properties? Bakit ang mga top 10 richest man in the Philippines, puro properties ang industriya or negosyo nila? Ito po iyon. Hindi po ito alam ng ilan sa mga kabayan ka-updates natin. Kasi nga, ang alam lang naman talaga natin, alam mo yun, aral tayo na mabuti, magkaako ng magandang trabaho, at pag nakalabas tayo ng ibang bansa, mataas na ang palitan ng ating bariya, ng ating pera. Okay? Pero hindi niyo lang po alam. Ang tanong kasi diyan, hanggang kailan po ba tayo magtatrabaho para masustain yung mga bayarin? Kasi ang bayarin na yun, Diyos ko, forever na yan, kabayan ka-updates. Forever na po ang ating mga bayarin. Hanggang sa pagtanda, hanggang nasa mundo ka. Okay? Maliligo ka, may bayarin ka na. Hindi kahit nasa bahay ka lang, may binabayaran ka na. Yun po ang totoo. What if dumating yung pagkakataon na kailangan mo na magpahinga? Kailangan mo na magretiro? Hindi ka na mapagtrabaho? Anong aasahan mo, yung retirement pay mo? May savings ka? Mauubos din naman yan kung i-imbak natin sa bangko. So, kailangan nating i-multiply ang ating sarili. Okay? So, ganun po kabayan ka-updates, no? Kaya imagine, for just 800,000 pesos, after 25 years, nagkaroon ka ng 17 million pesos.